Sino ang mga pumatay? Sino ang salarin sa mga umaaligi? Talaga namang karumal-dumal ang krimen na naganap dito. Ating alamin kung ano ang tunay na nangyari. Ating tuklasin, Kung ano ang tunay na nangyari. starring SB19, At Sara Geronimo. 2K BFFs, umaaligi. Hey guys! Isa pa, sobrang taas ng Sobrang key taas mo. mo. Sorry, Mga sorry. F-sharp lang. Okay, sorry. Hey guys! Welcome back to the 2K BFFs channel. I'm MC James Matthew. And I'm MC James CJM. And today, we're going to be reacting to the song by the Popstar Royalty. The Kings of P-Pop It's Umaaligid by Sara Geronimo. and SB19. So today we're going to listen to Umaaligid single Finally by Sara Geronimo and SB19, their first collaboration. So, Umaaligid single Sara Geronimo by SB19 they released. So apart from the song, they also released a music film. So we're also gonna be reacting to that. Yes. So, makikinig muna tayo sa song kasi sabi nila daw 10 minutes siya tapos medyo distracting daw yung Baka para daw mas makapag-focus tayo sa music muna, then sa story later. So okay, ang daming mga theories sa kantang to. So we're so theories excited. Let's play Umaaligid. Ay, Ay, ang mystery nga nung sound ah. parang Parang nagre-rewind. apologize. Parang nagre-rewind. Apologize dito. Ay, dance track. Ah, Ang ganda! Ay! sino yan? Para si Justin. Oh. Ang ganda! Para Uy. siyang disco. Oo. Ang ganda ng boss ni Sarah. Parang super iba. Sobrang baba. At ang tapang pakinggan. Oo. Ganito pala kapag nakipag-collab siya sa SB19. Ang ganda! Tun, 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 tun. Ang ganda ng bass. Tun, maligid. Ang ganda? Ang catchy ng chorus. Oo, sobra. Yung part na mama. Alam mo, Ganda. ang ganda ng chorus. Ang catchy. Ang ganda na na. Tug, 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 tug. Ano genre na to? Disco? Parang funk? disco eh. Saka may pagka-mysterious yung lyrics. Ang ganda. Ang taas. Mamama. Oh, umamaligid. Ang ganda. Ang ganda ng part Ang na yun. ganda nga. Ang disco niya. Hindi ko na-expect. No? Pero parang bagay din sa kanila talaga. Bagay kay Sarah. Inaaba nila ah. Ingat daw sa mga umaaligid. Walang magawa. About sa haters. Ayun ang rap. Grabe mag-rap. Si Sarah kaya mag-rap. Let's wait. see. Ah, Ang ganda. Wala akong masabi. Ken. Sawa Sarah? na siya. Sawa na siya sa mga fake news. Sabi nung nagra-rap si Sarah. Akala ko sa ano sila ni Stel, Dapat- maglalabanan sila. Meron Ay, pa. ang galing ni Sarah. Si Stel, no? Ang catchy ng ang ganda ng chorus. Si Sarah, ang taas ng boses. Mama. Mamamalikit. Ang catchy agad. Ang talino ng chorus, no? Ang dali niya tandaan, maalala. Kaya mapapasing along ka talaga agad. Ang ganda. Mamamalikit. Tyro Alfaro. Mamamalikit. Cute! Ang ganda, super catchy. May nakalagay,
Debating media and misinformation, the P-pop allies dial up the energy. Baka about nga siya sa ganun, sa fake news, misinformation, no? Sa fake news about them, given na sobrang dami nilang haters, ang dami nagpapakalat ng mga hindi totoong. I'm sure pagod na si Sarah, every year na lang siya buntis. Totoo, no? Perfect yung song na to para sa kanila. Saka ang ganda kasi naka-blend well si Sarah. Pero maganda rin kasi similar siya sa music ni Sarah na parang dance pop, no? So parang perfect collaboration with SB19. Totoo. Nasikat din sila sa mga dance pop music. Ayun, ang ganda kasi parang kung isipin mo kung anong song yung gagawin nila, hindi ko maiisip na ganito ka-dark, siguro. Pero, ayun, sobrang ganda. Nakaka-excite kasi gumawa sila music film. Hindi lang music video. So, Now, let's watch. Okay. Okay, watch na natin. Ay. Okay, may namatay. Cinematic. Bakit siya namatay? Bakit siya namatay? Sinong Ating pumatay? Ating alamin. Yung mga suspect sila. Pinos. Pablo, Ken. Ay, black yung book ni Ken. Saka long hair Ay, pa si Rose si Sarah, oh. Rose siya. Sarah Rose, Asher, Geronimo. Ay, Sabi na acting sila dyan, ah. Ay, pogi ni Ken. Bagay sa kanya yung ganyan. Ba't na kino-invase? Siya siguro may-ari ng bahay. Lahat sila, Ah, lahat sila, sabi nila sila daw gumawa. Oo. Cute ni Justin. Ay, si Justin! Bagets. It's true, tinapos ko. Jailhouse Police Department. So, guest siya. Susunduin ba kita? Huwag kang mag-alala ate. Kapatid niya to. Ba't inaangkin niya din? Yung pagkamatay siguro. Oo. So, kapatid yan ni Sarah. Ang ganda ng production! Ang ganda ng mansion! Parang parang movie It's Giving Uninvited. Diba? Ay, Sabi ng sabi ng mata acting. acting niya dyan. Balik natin. Parang na-affect agad ako. Parang paano siya dyan? Oh, Parang Maricel Soriano. pak. Jacqueline Jose. Expressive ang mata niya, ha? Ang ganda ng mga transition. Si Josh. Ay! Si Kela Chari! Hindi kamukha Ay, lang. kamukha lang pala. Pogi! Iba-iba talaga yung personality nila, no? Yung totoo, sabi niya. Ako. So parang bad boy type. Oo. Tapos binubully si Justin. Ito may-ari ng bahay. Si Stel. Kasi maingat sa gamit eh. Si Pablo. Si Pablo tapos yung kapatid ni Sarah. Ay, na-turn down si Bakla. Si Ken, guest lang din. Lalaro si Ken ng poker. Poker. Ang pogi naman ni Ken. Ang tong its. Pangmayamang tong its. Ito yung kapatid ni Sarah. Kapatid niya. Siyempre, pag nandyan nandiyan na sa sa harap harap mo, mo, di ba? Ay, ang ganda ng acting niya, ha? Bagay sa kanya yung Bagay sa maangas kanya na yung role. maangas na role. Ay! Sinangla! May gintor. Ay! All All or in. nothing. All in siya. Pogi naman yan. Sino yung artist? Ay, yung relo. Mamahalin siya, ha? Victor yon. Victor to. Hindi, Victor to! Ayun yung Victor, ayun Kasi yung yung totoong Victor. pangalan nila yung gamit nila eh. Ay, panalo Ay. si Victor. So, natalo siya sa sugal. Binaril. So, nakuha niya yung relo. Wala nang bawian. Ganun talaga. Ang galing niya umacting. Pati yung mga gamit. Siya ata may-ari ng bahay. Hindi, siya yung may-ari. Bigay ni Pepe. Oo, Ay, siya nga yung may-ari. Ay! Pero ang ganda, no? Kahit SB19 sila, iba-iba yung character nila. Hindi Iba-iba. sila yung, hindi sila yung Oo. kailangan magkakasama talaga. Akala ko ihahampas. Oh! Ay, hinampas nga. Ay, gago!
Oh my gosh. So sa kanya sinira yung gitara niyan ng papa niya. Si Justin. Ang cute naman ni Justin, nakikipag-date. Bro, hanggang ngayon yan pa rin iniinom mo. Hoy, wag niyo bullying si Justin, guys! Bagay sa kanya yung role, in fairness. Sana maganto rin yung SB19 sa ano, no? Ang galing nila dito. At bongga si Sarah, binigyan niya talaga ng spotlight May yung boys para umacting. Pinsan niya ng tatay. Ah, parang anak siya sa labas. Pinahiya siya sa party. Pag inom niya may drugs. Detective siya kay Justin, no? Baka friend niya. Paka-KJ. Napaka-KJ mo naman, sabi niya. Yung padaraya sa baraha, gets ko pa eh. Pero yung ginawa mo kay Justin? Ikaw yun. Ah, sige. Pag Pag Sino ka ba talaga? Ay, iniwan niya. Ay, kawawa naman si Justin. Ay, Ay, nalagyan niya nalawang ng alak. alak. Sabi ni. Siya ba si Lily? Jowa niya si Lily? Bet niya lang. Oo. Ay, hindi. Bet Jowa- niya lang. Kasi parang... Hindi, may picture na sila eh. Parang ex niya. Oh, Ayo, oo. ex niya. Pwede ba tayong mag-usap? Ex niya, may picture sila na maayos eh. Si Victor, yung bago niyang kadate. Uy, ang galing ng mata niya, ha? Ang expressive, no? Ang expressive ng mata ni Pablo. Parang siya ang best actor for tonight. Para siya nag-method acting. No? Asan si Sarah? Ay, si Party naman. Si Sis, kailan siya papasok? Ayan na si Sarah. Susunduin niya natin. Si Lily. Siyempre nagpanic na ako. Anong oras na yun eh? Bongga na pa nga, Lily saka Rose. Depp. Mga bulaklak. Akala ko Lily Rose. Lily Rose Depp pala. Oh, Ay! hindi ganun yung kapatid ko. Hindi ganun si Lily. Bongga siya dyan ah. Ate Rose! Oh, eh. Makikita ko. Ay, ex niya. Ay, hindi niya bet. Tulong? Ano 2 minutes? Ang intense ng nangyayari, Box. Nawala na sa paningin niya. Ano 2 minutes, guys? Spill nyo na yan. Kumasapagal lang ako ng 2 Ah. minutes. Ay, gaga! Re-rapin siya? Ni Victor? Ay, gago. Ay, na-drug siya. I think so. Oh my gosh, where is this going? Ay, Ay, hindi na nagkaroon ng boses. Bongga yun ah. up. Uy, ang galing ni Pablo. Sa kanya ako pinaka-na-amaze. Si Sarah given na magaling na talaga umarte. O, Pak. Bongga O, ng Best ano, Actress. Comment sa SB19 at kay Sarah G na na-portray nila yung scene na maayos. Hindi siya parang ano lang. At nasabayan nila si Sarah, no? Sa acting. Hindi siya facade yung pag-portray nila sa rape. So parang ito mamamatay. Siya yung nalaglag kanina. Oo. Lahat sila may galit sa kanya. Ay, ang galing ng kwento. Lahat sila may motive, may motivation. Palagi kita pinagtatakpan, pero sobra na yan. A friend niya. Yan yung pangit sa'yo eh.
Hindi ka ba pagkakatiwalaan? Ay, gago. Ay, tinulak niya. Ay, lahat sila. Ay, gago. Ay, mga possible scenario siguro yan. Oo nga. Ay! Ang sabi naman nung... Ay, may break. So, lahat sila possible na sila yung gumawa. Hindi natin Or sure. done it. Ay, sabi ni Ken doon. Okay. Ang compelling ng kwento. Tapos lahat sila aamin na sila daw gumawa. So, wala Ang ganda! Bet ko siya. Bet ko siya. So that was Umaaligid. Wait! Unpack natin yung nangyari. Oh my gosh. What do you think? Yun nga, sobrang nako-comment ko yung pag-portray sa rape. Yung pag-portray sa rape. Kasi it's such a very sensitive topic na pwede sa sobrang laki ng platform nila, they might avoid, but they really, tinake on nila yung theme, talaga, with care sa story. Kasi, siya, integral siya dun sa story. So, ayun, nagustuhan ko siya na hindi siya masyadong parang facade lang. At na-portray naman nila na maayos, lalo na it's such a sensitive topic and they're both big artists. So, ayun, props lang talaga dun. Kasi nagulat ako, hindi ko na-expect na may ganong scene. Anyways, ikaw, what Ako what's naman, as takeaway? a film student, Guys, film student ako nung college. So, I love watching films talaga, pati mag-dissect ng film. Tapos, dito, nagustuhan ko yung atake nung film na para siyang whodunit. Parang in the likes of Knives Out, Glass Onion, mga Agatha Christie Sa mga murder mystery. para siyang murder mystery. Ang ganda ng ganong story. Kasi feeling ko, nung una ko napakinggan yung song, bagay siya sa lyrics. Kasi parang may pagka-mystery vibes yung sound. Tapos, ang ganda nito. Kasi, napaisip tayo kung sino ba talaga yung pumatay. At lahat sila, ang galing nung pagka-portray sa characters nila. Pero for me, ang nag-stand out si Pablo. Nagulat ako, ang galing ng mata-mata acting niya. Parang naramdaman ko talaga yung parang natatakot siya, na parang galit. Siya yung pinaka-naramdaman ko yung character. Aside from Sarah Geronimo. Kasi syempre, Sarah Geronimo na yung given na talagang bibigay talaga siya buboga siya sa actingan. Ang ganda na parang binigyan niya tayo ng mystery. Parang ang hirap mahulaan kung sino yung pumatay. Kasi lahat sila may possible motive. Pinakita lahat ng pwede nilang motive, di ba? So talagang it's very mind-boggling kung sino ba talagang pumatay. So what do you think? Sino kayang pumatay? I think, ikaw ang pumatay. Ay, gano'n. Ayun, hindi naman ata talaga siya necessarily din binigyan ng sagot. But I like na yung first frame, yun din yung last frame ng film sa callback. Ay, oo nga. Yung tama. Pero parang ang ganda ng pagkaka-pacing nila. Kasi kahit na yun yung first frame, nawala sa isip. As I was so engrossed with the music film, nalimutan ko na, ay, mamamatay to sa dulo. And ayun, ang ganda na parang nabigyan na highlight yung SB19 dito sa music film na to. Kasi si Sarah, though unfortunate na si Sarah, lumabas lang siya later on the film. But I really commend SB19 for showing their acting talents. Kasi alam naman natin, Sarah Geronimo, SB19, magaling sila kumanta, sumayaw, mag-perform, mag-backtime, maglahat, mag-acrobatics, ganyan. At magbigay ng charisma sa stage. Pero hindi pa natin nakikita yung SB19 in this life. I really love na nagbigay sila ng ganitong kwento. At sobrang ganda ng kwento. Wala akong naisip na plot holes. Sa plot holes lang siguro medyo yun sa ibang characters hindi ganun ka strong yung motivation nila to kill to kill Victor. Pero sa 10 minutes na bigay nila yung kwento at na-execute naman nila na wala masyadong plot holes. So ayun, simple yung kwento but I really commend for what it's worth dahil hindi rin masyadong sikat ang music film dito sa Pilipinas. We really should. Dahil sobrang daming talented cinematographers at ang Philippine industry needs more help. So, ang ganda na pinag-combine nila yung music and film. Oo. Tapos, parang from a marketing perspective naman, ang ganda nga na open-ended to kasi
ang dami mong pwedeng gawing theory. Mm. 'Di ba? Ang dami nagre-release online. Matalino siya sa part ng SB19 na gumawa sila ng ganito kasi mapag-uusapan siya online, magkakaroon siya ng online discussion, sino ba yung pumatay, ano kaya nangyari, ano yung character nito, ganyan. Magaling siya, parang it's a really nice move from a marketing perspective kasi tingnan mo na pag-uusapan na siya online and it's worth talking about kasi sobrang interesting nga naman talaga ng kwento sa mga fan ng murder mystery dyan. Maganda siya. And at the end of the day, it's its own art. Alam mo yun, na-separate mo siya sa music daw. Ayun, ang ganda. Ang ganda. Saka, it's also up to the audience para isipin nyo kung sino ba tingin nyo yung pumatay. It's up to us, guys. I-rank na lang natin from least to Least to most. most, yung para pinakatingin natin. Yes. So, sige. Okay, rank? Okay, rank. Sino muna yung least na may motive? Ako si Justin. Si Justin yung sa'yo yung pinaka Sa akin si Stel. Ako muna si Stel kasi yung parang lang siya material gamit lang siya. So, hindi ko naman na-feel na yung gano'n na babatuhin niya ng sa sobrang inis. Ako naman pinaka-list ko si Justin. Kasi yung character niya shy type eh. Tapos parang hindi siya parang shy type lang. Tapos parang napahiya lang naman siya sa party. Although pangit yung ginawa sa kanya. Parang if ako napahiya ako sa party, hindi ko naman papatayin agad. Fourth. Fourth ko si Pablo. Kung sa simula pa lang gano'n na yung nakikita niya. 'Di ba? So parang sa simula pa lang dapat nag na siya kagad. Like he had the courage to step up. Feel ko kapag nandun siya sa situation na to, yung character ni Pablo, hindi niya magagawa yun. Ako, fourth ko naman si Josh. Friend niya si Josh eh. Parang kahit sabihin natin nakita niya na siya kay ugali ni Victor, parang feeling ko hindi siya ganun kabilis magto-turn na parang, ay, papatayin ko to kaibigan ko. Sobra na siya. Hindi siya agad ganun. I feel like. So, siya yung fourth ko. Pero mas pinakalis ko pa rin pala Justin. So, ang third ko na pala si Josh. Okay. Ang third ko si Josh kasi... Hindi, pero may backstory kasi sila na hindi natin alam. Ngayon nangyari dati. May nangyari dati. Ilan ba? 6, di ba? So, yun. So, pang 6th, 5th, 4th. So, pang 4th ko si Josh. Ay, oo nga, 6 pala. Akin naman, 6 ko pala si Justin, 5th ko si Josh. Tapos, 4th ranking ko, si Stel. Kasi, feeling ko mas mabigat slightly yung rason niya kay Josh pati Justin. Kasi, sa una pa lang, may pinakita ng clip na parang sa party. Parang sinabihan niya isang party goer na ingatan yung vase. So, parang dun pa lang, kita mo na sa character niya na takot siya na masira yung mga gamit sa party. Or takot siya sa tatay niya. And, yung priceless pa na naka-display na mamahaling gitara na may sign ni Pepe Smith. Kung ako, nangyari sa akin yan, tapos nasira ako, bigay sa tatay ko. Ewan ko, baka, hindi ko alam, gagawin ko. So baka, sige, pwede na patayin. Okay. Na-convince ako. Lalagay ko na pala si Josh sa pinakadulo. So si Josh, Stel, at si Pablo. Or si Josh, si Pablo, si Stel. So, Top yun, three. Top Top three 3 na ko. tayo. Top 3 ko nga, si Justin. Meron ko siya ng mataas kasi ang line niya is, kilala ko na to simula pa ng elementary eh. Si Justin nakainom, binigyan ng alak. So yun nga, hindi natin kilala yung kung sino tayo kapag nakainom tayo. Kung elementary niya pakilala, so binubuli na siya nito before. Malalim na yung puot niya. Na siya, nadala na ng alak. Kaya napatayin niya. Ang top 3 ko, si Ken. Kasi Kasi nalaman niya niloko siya, parang big deal sa kanya, siguro sa ego niya rin. Kasi may scene naman na iniisip niya, ba't ba ako natalo? Ganto, ganyan. Parang bukod dun sa nawala yung, natalo yung relo niya. ego niya. Yung ego niya din na parang, di ba, binrat up na parang di pa siya natatalo, magaling siya doon, tapos biglang natalo siya. Tapos na-realize niya na parang, shit, niloko pala ako nito ah. Wala pa yung relo ko na mamahalin na mukhang Rolex pa ata. Di syempre ako, tingin ko din siya. Second! Ako, ang second ko naman si Sarah na. Wala naman tayo masyadong alam sa karakter niya, Huli na siya lumabas. Pero, ayun, grabe yung ginawa. Parang okay siguro na magkaroon ng flashback na, ito, ate ko, ganyan, may sweet moment sila ni Lily, tsaka si Rose. Okay, ako second ko, Sino? si Pablo. Ah. Si Pablo kasi may past na sila eh. Nung babae eh. Parang pinakita na parang ex-girlfriend na parang gusto makipagbate, ganyan. Tapos makita mo na
muntik na maghahasa ng isang lalaki sa party. Eh syempre, ex mo yun, hindi ka pa nawawala ng feelings para sa tao na yun. Tapos makita mo na muntik na mapagsamantalahan. Ay, talaga. Fight. Ipa-fight ko rin Fight talaga tayo. yan. Hindi ko lang alam kung mapapatay ko, pero mapafight ko rin talaga ng malalang malala yan. So, ang number 1 ko, ang feeling kong pumatay, ay si Ken ng SB19. Oo, bakit si Ken? Siya yung may pinaka-stake eh, kasi natalo siya eh. Ang laki Kasi, nung natalo. pera din yun eh. Tapos, para inline sa character niya, nagkangsta-gangsta. Na parang kaya pumatay. Bad boy. In my common sense, feeling ko siya yung nasa personality niya na magagawa yung isang karumal-dumal na krimen. Ako, number 1 ko, Sino? si Sarah G. Ah. Si Sarah G, kasi kapatid niya yun. Ako, given na may kapatid akong babae, naku, pag nakita ko talaga na muntik na ganun yung kapatid ko, ay te, talaga, saksakin ko talaga agad. Parang puputulin ko agad yung ano. As in, hindi ko talaga kakayanin. Saka parang, syempre kapatid mo yun, te. Makita mo ba naman na gano'n na itatangkang ma-rape? Ano ba namang hindi mo na rin masasabi yung magagawa mo? So, kaya sinaksak ko na siya. Bago pa may mangyaring masama. Sinaksak. Yan lang. Gano'n. Ginanon, pinokpok ko na siya. I think Sarah did it, but they all did it. Yeah. Lahat sila, they had a say in doing it. I feel Yeah. like. So yun, that was our ranking ng mga levels kung sino yung mga pinakamalakas na motive. Kung sino pumatay. So, kayo, ano naman ranking nyo? Kasi Oo. alam naman natin, lahat sila may motive. So, sino na lang Diba? yung pinakatingin nyo yung gumawa? So ano yung mga theories nyo? Comment down below din. Gusto namin mabasa kung may na-miss out ba kami ng mga details. Baka meron kayo interesting na theories kung sino kaya talaga pumatay. Wow. At what do you think about this exciting Video collaboration and collab. na Sarah G at At SB19? So ayun, nakaka-excite na may collaboration si Sarah G at Super SB19. exciting. At nakaka-excite kasi ang ganda niyang initiative na nagko-collab tayo kasi inaangat natin yung P-pop the more that we do this. So ayun, ang ganda na nag-join forces ang someone na super iconic sa OPM at at kings of P-pop. P-pop. Pinagsama natin. So what do you guys think of our umaaligid reaction? Did you agree with our comments, with our theories? Nagustuhan nyo ba yung MV? Tell us in the comment section down below. Don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag kalimutang mag-ingat sa mga umaaligid. Di ba? Sobrang catchy. Alam, maganda. Bye! See you Bye. next time. Thank you. Thank you for waiting for this video. Kahit natagal namin upload. Siguro sa ibang video na lang. Official. Dance. Sana mag-release sila ng official performance kasi ang galing-galing ni Sarah Geronimo tsaka ni SB19. Hindi, mag-release sana sila ng dance version, yung parang kaduktong, tapos after mapatay, sasayaw sila sa pool. Oo nga, no? Diba? Sasayaw sila, tapos yung patay nandun lang sa gilid. Umaaligid. Umaaligid. Ay, alam mo, kaso parang ano na to. Cute din ako pag zombie yung team. Ay, ano? Ganda rin, no? Pag zombie film. Umaaligid. May ganun sa likod. na Korea? Hindi, may gumaganon sa likod. Siyempre, yung mga zombie. Yung mga zombie Tapos pala, malapit ganun na sila. sasayaw Tapos sila. parang di ba umaaligid na parang, let's be safe, baka may zombie dito. Kaso parang overdone na yung zombie concept kasi nagawa na ni Skastakli.